Hello friends, once again welcome uli sa ating channel. Heto na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan natin sa bidyong ito ay ang tungkol dito sa cornice material cost. Ito pong magiging gastos natin sa pagpapalagay natin ng kornisa. O ang tawag po ng iba dyan ay yung crown molding. No? Bali marami po tayong pag-uusapan dito sa kornisang ito. Ano po bang materyales ang ginagamit sa paggawa ng kornisa? Marami na po kasing klaseng materyales ngayon. Magkano po ba yung magiging gastos ng materyales na yan bawat isa? Ano po ba yung commercial length niyan? Ano po ba yung mga sukat niyan? At magkano po ba yung presyo ng bawat isa? Ano po bang materyales ang inilalagay dyan para mai-install yung kornisa? Yan po yung step by step pag-uusapan natin sa bidyong ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. May matututunan po kayo sa bidyong ito. Kaya lang bago po tayo magpatuloy sa ating topic, pakipindot lang po pala yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe. Pindutin na rin po yung notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang Math ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, material cost, meron din po ako. Project management, meron din po ako. Yung mga Gantt chart natin, per CPM, S-curve, at marami pang iba. All shapes, tsaka all videos. Maraming salamat po. Okay, mag-umpisa na po tayo dito sa usapan natin, dito sa cornice material cost natin, bali, ito pong cornice, sa ngayon marami na pong materyales na ginagamit. Ano po ba yung cornice? Pag-usapan muna natin. Ang cornice daw po, it is typically a molding. So, molding daw po yan that comes in uniform pieces daw po, that can be laid or pwede pong ilagay side by side ng joints daw ng pader natin at saka ng kisame. Ito po yung pader, ito yung kisame, ito po yung cornice natin or kornisa, nagpapaganda po yan ng joints ng kisame at saka ng pader, ang materialis po na ginagamit dyan, meron pong kahoy, meron pong PVC na ngayon, polystyrene, magaan po ito, plaster, meron din po, glass reinforced concrete o yung tinatawag na GRC, paper covered plaster, at marami pa pong iba na lumalabas na klase ng materyales na ginagamit ngayon, At yung design niya po iba-iba. Ayan po sa nakikita natin, meron pong Egypt, Galilee, Persia, Exodus at kung ano-ano pa, kaya napakaganda na po ng mga ginagawang kornisa ngayon, Makakapili na po kayo sa merkado ngayon at medyo mura na po kasi yung kahoy po medyo mahal po yan. Meron na pong ibang pagpipilian na materialis ngayon, Kaya magandang design, mura pa. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Okay, ang susunod po nating pag-uusapan tungkol dito sa kornisa, gaya ng sinabi ko kanina, yung sukat o yung size ng mga kornisa, meron po tayong commercial length na 8 feet at saka 10 feet, Kaya lang ang madalas pong nakikita sa merkado yung 8 feet or yung 2.4 meters, na commercial length. Bali, ang mga sukat po niyan 1 inch by 2 inches by 8 feet. Ang halaga po niyan, nagre-range po yan 150 hanggang 300 pesos, Tapos meron din pong 1 inch by 3 inches by 8 feet, 230 hanggang 350 nagre-range po yan, bali 1 inch by 4 inches by 8 feet, 300 hanggang 450 naman po yung halaga kasi lumalapad po, namamahal yan, Bali 1 inch by 6 inches by 8 feet, 500 naman po hanggang 650 pesos, Kaya namumura po ng konti dyan o namamahal, depende po yan sa design, At saka depende rin po yan sa materialis na ginagamit. Kasi nga po, gaya ng sinabi ko, iba-iba na pong materialis ang ginagamit ngayon, hindi lang po kahoy, Kaya medyo napapamura na po tayo. Minsan naman may mga
may kaya sa buhay, no? Nagpapagawa ng special materials, kaya naman po napapamahal ng konti. Ayan po yung commercial length at saka yung size at gastos din ng cornice natin, no? Okay, sa susunod na topic na ito, subukan po nating mag-estimate, no? Para kahit kayo, marunong po kayong mag-estimate ng dami ng cornice o cornisa, no? Bali, 5 meters by 4 meters yung kwarto. Bali, ang perimeter po niyan, bali 5 meters plus 5 meters plus 4 meters plus 4 meters. Ito pong habang ito. Bali, 18 meters po lahat yan. Bali, ang gagamitin po natin, 1 inch by 4 inches by 8 feet. 18 meters divided by 2.4 meters. Ito pong 2.4 meters na ito po yung 8 feet, no? Baka malito po kayo. Bali, kinonvert lang po sa meters. Ang bilang po ng cornice na magagamit natin, 7.5 pieces po, no? Pag dinivide yung 18 meters sa 2.4. Bali, 8 pieces na po ang kukumputin natin, no? Bali, 8 times 350, ang presyo po, 350 ang niilalagay natin. 2,800 pesos po yung halaga nun, no? Minsan po napapamahal din yan, hindi lang po 350. Minsan bumababa po ng konti. Gaya na sinabi ko, depende po yan sa materyales, no? Bali 2,800 pesos, no? Bali yung adhesive naman po, yung pandikit natin, no? Bali 3 piraso po sa bawat isang cartridge ng pandikit, no? Bali 8 divided by 3, 2.6. Sabihin nating 3 cartridge yung bibili natin. Ang bawat isa po niyan 150. Approximately 150 po yan, no? Pwede pong mapamura or pwede pong mapamahal. Depende po sa brand nung pandikit natin, no? Bali 450 pesos po yan. Yung nilagay po kasi natin na 150. Bali pag tinotal po yung cost natin, no, doon sa cornice at saka ng pandikit natin ng cornice, 450 pesos plus 2,800. Ang total po niyan, 3,250 pesos. Ayan po, no? Bali, ang gagawin nyo lang po, no? Lahat po ng kwarto nyo, kukunin nyo yung sukat, no? Yung perimeter, no? I-add nyo lang po lahat yon, i-divide nyo po sa commercial length na 2.4 meters. Kung meters po yung ginamit nyo, no? Kung feet po, di pang-divide nyo po feet, no? Pag nakuha nyo na po yung piraso, imumultiply nyo po dun sa kinanbas nyo kung magkano yung isang piraso ng kornisa sa merkado natin, no? Tapos, kung ididikit nyo po yan, bumili po kayo ng pandikit. Actually, nadidikit na po yan kasi meron pong mga materialis na magagaan, no? Hindi po kagaya nung una na kahoy po ang ginagamit, no? Mahuhulog po yan pag kahoy. Ngayon po, marami na po. Magagaan tapos medyo mura, no? Meron naman pong magagaan dahil magaganda yung design, mahal po, no? Kaya pwede po tayong magdikit na lang. Ang estimate po natin, dinikit na lang po natin, no? Kaya ayun po. Ito po 3 cartridge, no? Sa lahat na sa 8. Kasi po 3 cornice, isang cartridge, no? Ayun po, bali 3,250 pesos ang nagastos natin. Ito po, yung panghuli po natin, no, lilinawin ko lang. Ito po yon, no, yung pandikit natin dyan, yung adhesive, no. Bali, mukha lang pong kahoy yan, pero hindi po kahoy yan. Magaan po yan. Pag dinikit po yan, dahil sobrang makapit po yung pandikit niyan at magaan po yung mga cornice na ngayon, no? Hindi po mahuhulog yan, no? Kahit na hindi nyo na po i-rivets, ipako, ayun po yun. Magaganda na po yung brand ng pandikit ngayon. At madali na pong gawin, no? Dahil malalambot po yan at magaganda naman po yung design, medyo mura. Ayan po yung mga cornice natin, no? Yan po yung topic natin sa cornice, no? Kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.